Sa isang lumang paaralan sa bayan ng San Isidro, may isang silid na matagal nang hindi ginagamit. Silid 4. Ayon sa mga guro, dati itong ginagamit bilang classroom pero isinara matapos ang isang misteryosong insidente 10 taon na ang nakalipas. Walang may gustong magkwento kung bakit, pero laging may bulong-bulungan. May estudyanteng namatay raw doon. Si Janine ay isang grade 10 student na palaging huli sa klase. Isang araw, pinagsabihan siya ng kanilang advisor, si Ma'am Castro, na magdetensyon pagkatapos ng klase. Dahil kulang sa silid, sinabi ng guro na sa silid 4 na lang siya maghintay at maglinis. Nag-aalangan man, pumunta si Janine sa silid 4. Madilim at may mga alikabok ang bawat sulok. May sirang bintana at ang mga upuan ay parang di na ginagalaw sa matagal na panahon. Habang naglilinis, may narinig siyang tunog. Tik, tik, tik. Akala niya ay tubig lang mula sa sirang bubong. Pero nang sumilip siya sa kisame, wala naman. Paglingon niya sa likod, may upuang gumalaw ng kusa. "May tao ba rito?" Sigaw ni Janine, pero walang sumagot. Pinilit niyang baliwalain ito. Pero nang pauwi na siya, napansin niyang nawawala ang kanyang bag. Binalikan niya ang silid at doon niya ito nakita. Pero nakabukas na. Laman ng bag niya ay kalat sa sahig. Sa ibabaw ng notebook niya ay may nakasulat na dugo. "Huwag kang babalik." Kinabukasan, nagsaliksik si Janine. Kinausap niya si Mang Romy, ang matandang janitor. Ayon kay Mang Romy, isang estudyante raw ang nagpakamatay sa silid 4. Pinagtulungan siya ng kanyang mga kaklase, tinawanan, nilait. Isang gabi, nagpaiwan siya sa silid at kinabukasan, natagpuan na lang siyang nakabitin sa kisame. Hindi na siya nakilala. Durog ang mukha at sa dingding may nakasulat sa dugo. "Naririnig ko pa rin sila." Simula noon, sarado ang silid 4. Pero sa gabi raw, may naririnig na hikbi, yabag, at minsan ay mga tinig na nagtatawanan. Isang gabi, sinubukan ni Janine na muling bumalik sa silid 4. Dala ang cellphone para i-record ang lahat. Gusto niyang patunayan na totoo ang mga kwento. Pagkapasok niya, nagsimula ng magbago ang temperatura. Lumamig, parang may humihinga sa batok niya. Nagsindi siya ng flashlight at sa dulo ng silid ay may nakita siyang anino. "Sino ka?" tanong niya. Hindi sumagot ang anino, pero dahan-dahang lumapit ito. Sa kanyang harap, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang estudyanteng duguan, ang uniforme, nakabitin ang leeg at walang mukha. Tumatakbo na sana si Janine, pero biglang nagsara ang pinto. Mula sa likod ng multo, may narinig siyang maraming tinig, nagkakantiyawan, nagtatawanan. Parang buong klase ang nasa loob. Isang tinig ang bumulong sa kanyang tainga. "Ikaw naman ang matira." Kinabukasan, natagpuan ng mga guro ang cellphone ni Janine sa loob ng silid 4, walang tao. Pero sa huling video, makikitang umiiyak si Janine, sumisigaw, habang unti-unting nagdidilim ang screen. Sa huli, may lumitaw na mensahe. "Isa na naman ang sumama sa amin." Mula noon, tuluyan nang ipinabaklas ang silid 4. Pero gabi-gabi, may mga estudyanteng nakakarinig pa rin ng tawanan sa lumang bahagi ng paaralan, na tila ba may klaseng hindi pa rin natatapos.